Sammy Joe Luxton ay hindi lamang isang mandirigma, isa siyang nakaligtas. May-ari ng pinakamabilis na knockout sa kasaysayan ng women's MMA, ang kanyang bagsik sa loob ng oktagon ay kabaligtaran ng isang buhay na hinubog ng kahirapan at ng isang matinding laban kontra kanser. Tinaguriang ang Cinderella ng ghetto, siya ay lumaban kapwa sa loob at labas ng ring. Ginagawang aral ng tapang, tibay, at pagbangon ng bawat suntok. Sa bidyong ito, matutuklasan mo ang kumpletong kwento ng isang babaeng tumangging sumuko at lumaban laban sa lahat ng inaasahan upang iwan ang kanyang marka sa mundo ng MMA. Over and over! Big combination! Si Sammy Joe Luxton ay ipinanganak noong Abril 18, 1999 sa isang pamilyang Ingles na nasa mababang antas ng middle class. Ang kanyang pagpapalaki ang nagbigay inspirasyon sa kanyang palayaw na Cinderella of the Ghetto habang lumaki siya sa katamtamang kalagayan. Ang martial arts ay dumating sa kanyang buhay nang hindi inaasahan. Ang kanyang kwento ay nagsimula nang ang isang kaibigan ng pamilya ay nagsanay ng martial arts at inimbitahan siya sa isang sesyon. Si Sammy, na laging naghahanap ng adrenaline, ay agad na nahumaling. Nakumbinsi niya ang kanyang mga magulang na hayaan siyang magsanay, una ay para matuto ng self-defense. Ganoon siya nagsimula sa Krav Maga at di nagtagal, sinubukan niya ang kickboxing. 6 na linggo lamang matapos magsimula, lumahok siya sa kanyang unang laban sa isang parking lot sa Manchester. Mula sa kanyang unang laban, kitang-kita ang kanyang estilo ng pakikipaglaban na nakabatay sa walang humpay na agresyon. Mabilis na napanalunan ni Sammy Joe ang kanyang unang titulo sa kampeonato at mula sa sandaling iyon, ang tagumpay ay naging palagian sa kanyang karera. Noon niya nakuha ang kanyang maalamat na palayaw na pinanatili niya hanggang sa araw na ito. Ang Cinderella of the Ghetto ay kilala hindi lamang sa kanyang husay at determinasyon, kundi pati na rin sa kanyang walang tigil na pagkauhaw sa tagumpay. Sammy Joe laban sa kalaban, British 51 Kilo Amateur Muay Thai Championship. Isa sa mga mahahalagang laban sa simula ng kanyang karera ay para sa titulo ng British 51 Kilo Amateur Muay Thai Championship. Sa laban na ito, ang mga mandirigma ay nagsuot ng proteksyon sa katawan at ipinagbabawal ang mga suntok sa ulo. Ngunit hindi ito nakahadlang kay Sammy Joe. Mula sa pambungad na kampana, kinontrol niya ang gitna ng ring ng may labis na kumpiyansa, na ipinakita ang kanyang natural na agresyon. Gayunpaman, hindi natakot ang kanyang kalaban, at ang laban ay naging isang labanan ng pagkatalo. Ang parehong mandirigma ay nagpalitan ng mga sipa at teknik sa pag-clinch. Bawat isa ay nagsisikap na makakuha ng kalamangan. Si Sammy Joe, gamit ang kanyang nakahihigit na lakas sa pag-clinch, ay kinontrol ang distansya at gumamit ng mga tuhod at suntok, na itinulak ang kanyang kalaban sa mga lubid ng ilang beses. Ang bawat round ay parang isang digmaan ng pagtitiis kaysa sa isang simpleng kompetisyon ng teknikal na kasanayan. Sa kabila ng mga pagsisikap ng kanyang kalaban, nanatili ang batang mandirigma sa kanyang posisyon at pinanatili ang kanyang agresyon sa buong 3 round. Hindi nawawala ang kontrol sa gitna ng ring. Napakahigpit ng laban, ngunit sa huli, pabor sa kanya ang mga hurado at iginawad sa kanya ang titulong British Amateur Muay Thai Champion sa 51 kg division, ang unang malaking pagkilala sa kanyang karera. Sammy Joe vs. Ann Lin, Muay Thai Class B 2016. Noong 2016, umakyat si Sammy Joe sa mas mataas na dibisyon, Muay Thai Class B, kung saan mas mahirap ang laban at pinapayagan ang mga head strike. Each other out. I believe this is actually 5. The Ninja just being pushed around a little bit by Luxton. Ang kanyang kalaban sa pagkakataong ito ay si Ann Lin, na nagsimula ng laban ng may matinding enerhiya na naghahangad na mabilis na kontrolin ito. Mula sa simula, sinubukan ni Lin na sorpresahin si Sammy Joe sa kanyang bilis at agresyon at pinilit siya sa unang round. Gayunpaman,
Mabilis na umangkop si Sammy Joe sa bagong intensidad ng laban. Ginamit niya ang kanyang natatanging estilo ng patuloy na presyon. But there was a lot of hand gesturing to come forward. Luxton though still looking and focus on the job at hand. Pinagsasama ang mabibilis na sipa at suntok na may kasamang eksplosibong clinch work. Hindi lamang umatake si Sammy Joe, kundi matalino ring nagdepensa. Hinaharangan ng mga sipa at atake ng kanyang kalaban gamit ang mabibilis at matatag na galaw. Nagpatuloy ang laban na may matinding palitan ng tibay, kung saan parehong nagpakita ng mahusay na tibay ang dalawang The mandirigma. way she comes in close, slips those punches. Job of just retaliating, keeping the points the same, and again she. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Lin, napanatili ni Sammy Joe ang kanyang agresyon, kinokontrol ang laban gamit ang kanyang teknikal na kasanayan at pisikal na lakas. Sa mga huling round, nagsimulang lumitaw ang pagkapagod sa parehong mga boksingero, ngunit si Sammy Joe ang patuloy na nangibabaw sa ring. Ang kanyang patuloy na presyon ay nagpahina kay Lin at hindi niya napantayan ang bilis ng laban. Sa huli, nagpasya ang mga hurado pabor kay Sammy Joe na siyang nagwagi at nagwagi ng isa pang mahalagang titulo sa kanyang karera, Sammy Joe versus Misha M. Lei, 2016. Noong Mayo 2016, hinarap ni Sammy Joe si Misha M. Lei, isang laban kung saan ipinakita ng boksingero ang kanyang agresyon mula pa lamang sa pambungad na kampana. Sinimulan ni Sammy ang laban ng may matinding intensidad. Kick. Na naglunsad ng direktang pag-atake ng walang oras para sa mga pagbati o protokol. Si Misha, na nagulat sa bilis at bangis ni Sammy Joe, ay sinubukang ipagtanggol ang sarili, ngunit hindi siya binigyan ni Sammy Joe ng puwang. Sa mga palitan ng suntok, ipinakita ni Sammy Joe ang isang mahusay na kakayahang maghagis ng mabilis na kombinasyon ng mga suntok at sipa. Ang kanyang palaging agresibo at direktang estilo ay nagparamdam kay Misha na hindi komportable sa ring at mabilis na nakakuha ng kalamangan ang bihasang boksingero. Mabilis ang takbo ng laban, ngunit natapos ito nang maging hindi na matiis ni Misha ang pressure ni Sammy Joe. Sa bawat palitan ng putok, lalong lumakas ang dominasyon ni Sammy Joe. Gumagalaw ng may mahusay na daloy at iniiwasan ang mga atake ng kanyang kalaban. Pagkatapos ng ilang round na puno ng palitan ng putok, lubos na nabighani si Misha sa agresyon at husay ni Sammy Joe. Sa wakas, nagpasya ang mga hurado pabor sa kanya. Na nagbigay sa kanya ng isa pang tagumpay at isang bagong sinturon para sa kanyang koleksyon. Sammy Joe vs. Casey Fouquet. Pagbabalik pagkatapos ng 2 taong pahinga, 2018. Matapos ang 2 taong pagkawala sa ring dahil sa mga pinsala at personal na issue, bumalik si Sammy Joe sa octagon noong Abril 2018. Hinarap si Casey Fouquet sa kanyang unang laban sa pagbabalik. Taglay ang panibagong focus at puno ng enerhiya. Agad na sinimulan ni Sammy Joe ang laban sa pamamagitan ng pagpapalitan ng sipa. Mula sa simula, kitang-kita ang kanyang agresyon at patuloy na presyon na pumipigil sa kanyang kalaban na makontrol ang laban. Sa mga unang round, ipinakita ni Sammy Joe ang kanyang kakayahang mangibabaw sa lahat ng aspeto ng laban. Ginamit niya ang kanyang natatanging estilo ng presyon na pinilit si Casey Fouquet na patuloy na umatras. Hindi lamang umatake si Sammy Joe kundi kinontrol din ang distansya gamit ang kanyang clinch na pinipilit ang kanyang kalaban na lumapat sa mga lubid at binigyan siya ng kaunting pahinga. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Casey na pantayin ang larangan, hindi kailanman nabawasan ang agresyon ni Sammy Joe. Ang laban ay nagtapos sa isang kamanghamanghang palitan. Demonstrating good defense. Chanel, coach, they produces good girls as well, doesn't he? Yeah, I think it's Strike on the back foot. Look, she could go. Kung saan nanguna si Sammy Joe na nagpakawala ng mga tumpak na sipa at malalakas na suntok. Ang palitang ito ang nagselyo ng tagumpay. Lux body
And then He's enjoying it now, Chanel, to be fair. Para kay Sammy Joe, na nagpatunay na ang kanyang pagbabalik sa ring ay hindi lamang isang pagkakataon upang buhayin ang kanyang karera, kundi pati na rin upang muling pagtibayin ang kanyang pangingibabaw sa esport. Sammy Joe vs. Chanel Dyer, 2020. Noong 2020, hinarap ni Sammy Joe si Chanel Dyer sa Roar Combat League 14. driving. Good. Needs to do. Sinimulan ni Sammy Joe ang laban gamit ang isang agresibong atake. Mabilis na sinikap na kontrolin ito gamit ang kanyang walang humpay na presyon. Sinubukan ng kanyang kalaban, si Chanel Dyer, na panatilihin ang distansya gamit ang kanyang mga sipa. Really do. And I think it teaches baby everything she's got. And he cannot. Sammy Joe Luxton's wore a heart on her sleeve. Sinusubukang pigilan si Sammy na maisara ang puwang. Handa si Chanel na harapin ang mabangis na agresyon ni Sammy, ngunit hindi kailanman binitawan ng British fighter ang presyon. Sa mga unang round, ipinakita ni Sammy Joe ang kanyang mga kasanayan sa depensa, patuloy na gumagalaw at inaasahan ang mga atake ni Chanel. Sa tuwing sinusubukan ni Chanel na panatilihin ang distansya gamit ang kanyang mga sipa, nakahanap si Sammy Joe ng paraan upang maisara ang puwang at magpakawala ng malalakas na kombinasyon ng mga suntok. Habang tumatagal ang laban, lalong naging kitang-kita ang presyon ni Sammy at nagsimulang makaramdam ng pagkakulong ang kanyang kalaban. Bagamat mahusay na ipinagtanggol ni Chanel ang sarili, hindi niya napantayan ang bilis at tindi ng laban na ipinataw ni Sammy Joe. Sa kabila ng mahusay na pagtugon ni Chanel paminsan-minsan, ang patuloy na agresyon ni Sammy Joe ay nagpahina sa kanyang kalaban. Giving away space though, Rob, and getting scored on as well. Hindi hinayaan ni Sammy na makatakas si Chanel sa kanyang pressure. At kahit na sinubukan ni Chanel na kontrahin, napatunayang nakahihigit si Sammy Joe sa mga palitan ng suntok. Sa huli, nagpasya ang mga hurado pabor kay Sammy Joe sa pamamagitan ng unanimous decision. The moment, which is you gotta be careful with that. Na nagbigay sa kanya ng nararapat na tagumpay pagkatapos ng isang dominanteng pagganap. Sammy Joe vs. China F.A. Baherki, 2022. Noong 2022, hinarap ni Sammy Joe ang China F.A. Baherki sa isang laban na may bigat na 57 kilo. Division now of Muay Thai Grand Prix. Way back into a better position there. Put some venom into her shots. Big kicks. Isang mas mataas na weight class kaysa sa dati niyang nilaro. Mula sa opening bell, nagpakita si Sammy Joe ng matinding agresyon. For aggression. Oh, solid body shot. Mean intent from Luxton as she throws everything with. Yeah. Na pinipilit ang kanyang kalaban gamit ang malalakas at tumpak na mga sipa, na patuloy na naghahangad na panatilihing nakadikit ang China sa mga lubid. Ang laban ay puno ng palitan ng suntok at sipa kung saan namukod tangi si Sammy Joe dahil sa kanyang kakayahang kontrolin ang bilis ng laban. Tinubukan ni China F. Baherki na labanan ng pagsulong ni Sammy Joe, ngunit hindi mapigilan ang British fighter. Jumping straight out, coming straight into the clinch, banging them in. Good job by Sammy, rushing in a little bit too much. I know she. Sa bawat palitan ng puntos, lumalakas si Sammy Joe gamit ang kanyang agresyon upang durugin ang depensa ng kanyang kalaban. Habang tumatagal ang laban, ipinakita ni Sammy Joe ang kanyang husay sa clinch. Body kick by Sammy Joe. And great balance, the right hands landed as well. And kick there. Kung saan ginamit niya ang kanyang mga suntok sa tuhod at suntok sa siko upang lalong pahinain ang China. Bagamat mahirap ang laban, Easy for herself. Good knees by Sammy Joe. Beautiful turn. Sammy needs to keep them straight. at may mga sandali ng matinding palitan ng suntok, napanatili ni Sammy Joe ang kontrol sa kabuuan. Ang kanyang mahusay na paglalagay ng mga sipa at mahusay na pagsisikap sa clinch ang susi sa pagdomina sa China. Sa huli, nagwagi si Sammy Joe sa pamamagitan ng desisyon ng mga hurado na nakakuha ng isa pang panalo sa kanyang karera. Sammy Joe vs. Terry Holton, hindi tinukoy ang petsa. She's landing the clip in this. Both getting tired now. Good body kick now. by Sammy. But she's Good not throwing low as kick often. and then look. Boxing, 2019. Kasunod ng kontrobersyal na pagkatalo kay Terry Holton, nagpa siya si Sammy Joe na gawin ang kanyang debut sa boxing noong 2019. Sa bagong yugtong ito,
Nagpakita siya ng isang maayos at lubos na teknikal na estilo ng pag-atake na naimpluwensyahan ng kanyang karanasan sa Muay Thai. Mabilis na umangkop si Sammy Joe sa boxing, pinagsasama ang kanyang katumpakan sa pagsuntok at mabibilis na paggalaw na nagbigay daan sa kanya upang madaling hawakan ang kanyang kalaban. Bagamat ang boxing ay isang maikling paghinto lamang sa kanyang karera, napatunayan ni Sammy Joe na napakahusay sa esport na ito. Ang kanyang kakayahang umiwas at kontrahin ang mga atake ng kanyang kalaban ay sumasalamin sa pagsusumikap na kanyang ipinuhunan sa pagperpekto ng kanyang mga kasanayan sa pag-atake at pagtatanggol. Nanalo si Sammy Joe sa kanyang unang laban sa boxing ng may katiyakan na nagpapakita na hindi lamang siya isang mahusay na Muay Thai fighter, kundi isa ring kahangahangang kakumpetensya sa boxing ring. Ang kanyang tagumpay sa boxing ay isa na namang hakbang sa kanyang ebolusyon bilang isang mandirigma. Ngunit sapat na ito upang muling pagtibayin na handa si Sammy Joe na patuloy na isulong ang kanyang mga limitasyon at tuklasin ang iba't ibang disiplina sa pakikipaglaban. Sammy Joe versus kalaban, MMA debut, PFL. Matapos ang kanyang mga tagumpay sa Muay Thai at boxing, pumirma si Sammy Joe ng kontrata sa Professional Fighters League, PFL, ang pangalawang pinakamahusay na liga ng MMA pagkatapos ng UFC. Gayunpaman, ang kanyang pinakahihintay na debut sa MMA ay ipinagpaliban dahil sa diagnosis ng melanoma, isang uri ng kanser sa balat. Ang diagnosis na ito ay hindi lamang nagpahinto sa kanyang karera, kundi nagsimula rin ng mas personal at mahirap na laban para kay Sammy Joe. Sa kabila ng kalubhaan ng kanyang kondisyon, patuloy na nilalabanan ni Sammy Joe ang kanser nang may parehong determinasyon na ipinakita niya sa ring. Sa mga pinakamahirap na panahon, nagpursigi siya sa kanyang pagsasanay, na nagpakita ng hindi kapanipaniwalang katatagan ng isip. Ang sakit ay hindi lamang nagpaantala sa kanyang debut sa MMA kundi pinilit din si Sammy Joe na ipagpaliban ang kanyang propesyonal na buhay. Gayunpaman, matapos malampasan ang cancer, bumalik si Sammy Joe sa ring na may panibagong pananaw at mas motibado kaysa dati. Ang kanyang kwento ay hindi lamang nagbigay inspirasyon sa ibang mga mandirigma kundi nagpalakas din ang kanyang karakter sa loob at labas ng octagon. Bagamat naantala ang kanyang debut sa PFL, determinado si Sammy Joe na bumalik at ipagpatuloy ang kanyang karera sa MMA na nagpapatunay na kahit sa harap ng pinakamatinding pagsubok, nanatiling hindi nabawasan ang kanyang diwa ng pakikipaglaban. Kasunod ng kanyang kahangahangang karera at mga pagsubok na kanyang hinarap, napatunayan ni Sammy Joe Loxton na higit pa sa isang mahuhusay na mandirigma. Mula sa kanyang pagsisimula sa Muay Thai hanggang sa kanyang pagsali sa boxing at MMA, nagpakita siya ng mga natatanging kasanayan. Gayunpaman, ang tunay na nagpapakilala sa kanya ay ang kanyang katatagan sa harap ng pinakamalalaking hamon, tulad ng diagnosis ng cancer na hindi siya napigilan. Ang kanyang kakayahang malampasan ang mga balakid na ito, kasama ang kanyang husay sa pakikipaglaban, ay nagpapakita ng walang limitasyong potensyal. Si Sammy Joe ay isang pangunahing halimbawa na ang mga tunay na kampiyon ay hindi lamang natatalo ang kanilang mga kalaban, kundi nalalampasan din ang mga pagsubok sa buhay.